I feel a certain degree of expectation in this house this afternoon. And it's so good to be in the house of the Lord today. I want to invite the ushers if they could please come. Thank you to the worship team for leading us into the presence of the Lord. And as I do sense high expectations here. Thank you. And as we are about to give our tithes and our offering, now let me just welcome some of our visitors into this house. Amen. 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 Let's welcome Diane Acosta. Diane Acosta is here. Please stand. We have Gelorina Gamboa. Gelorina Gamboa. Ah, there we go. Excellent. We have Loria. Please stand. Amen. And we have Glendolyn Gordo. Amen. Why don't we make them feel welcome into the house of the Lord? Why don't you, we'll pray for you. We'll pray for our visitors today. And we all stand and we pray for our offerings, our tithes. And then I will ask you after that to just greet each other, especially our visitors today.
And of course, we have Pastor Jerwin with us, but we'll hear more from him later on. Amen. Father, we thank you. We thank you for your many blessings upon our life. Thank you for this day. It's a special day. Yes. And we thank you, Lord God, that you're allowing us to go through it today together. Yes. We give you glory today, Lord Jesus, and we thank you for our employments. We thank you, Lord Jesus, for providing for us being able to be here. I pray, Lord God, you bless those that can give and those that cannot give, Lord God. I pray you bless them abundantly, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please do come, give your offerings and tithes, and give each other a good welcome in Jesus' name. Amen. You may be seated. Thank you for standing. It's so good to be a Christian. It's so good to be in the house of the Lord. You may be seated. Make yourself comfortable. So as you can see, today is just like every other Sunday, right? No, it's different. We are here, of course. We are later on. We have the outgoing of Sister Anna and Pastor Jerwin, and we're so happy to have you both. But before we get there, let me just say a few announcements. Next week's service is at what time? It's in the morning, great. But that could be any time in the morning. What time? 10. No, 7. 10. That's right. Sister Anna saying 7 o'clock in the morning because she's not here. So 10 a.m. next week, okay? Life Development continues. If you haven't signed up, sign up. Life Development 1, Life Development 3, and 1 Life Development 5, correct? Yeah, you have 2. Okay, sorry, no Life Development 3 then. Life Development 1, 2, 4, and 5. Amen? Amen. With that, of course, is a bittersweet day. Because we are happy about Sister Anna, of course, going and getting married. Of course, we'll do that later. But we're also sad. So it's as I said, it's a bittersweet moment. Okay, because the church here has been blessed with her, and just her being her here in the church in Macau for many years. And with that, I haven't told you, but I just want you to come and just say a few words. And I know you'll say a few words later. But during the service, I want you to just come and greet the congregation and just say a few words to the church, Mrs. Anna. Praise the Lord! Hallelujah! Everyone is happy? I give glory and honor to our Lord Jesus Christ, for today is the day that saying goodbye, but see you again. Amen? Praise the Lord, and I thank God for every one of you here right now. So I know, I reserve for later. Amen? Praise the Lord. So I just want to say thank you for everyone. Just keep on serving the Lord. Amen. Faithfully. Amen. Whatever happened in your life, keep on. Keep going. Amen. No trials, problems, circumstances comes your way that hindi mo maano mga kapatid.
mapagtagumpayan. Amen? Because we serve a living God, the Almighty God. Amen? So I thank Pastor Luis and Sister Monica, of course, and to all the leaders, teachers, to all members of the church, most especially to those who I did not expect that, so beautiful. But we serve the beautiful God. Amen. More than this beautiful decoration, mga kapatid. Most of the time, or most of all, our heart must be beautiful in the sight of the Lord. Hallelujah. So thank you, everyone, and God bless you all. And also thank you, Sister Myla and Sister Kathy, for everything that you done. But I know that you do that for God's glory. Amen. Thank you, and God bless you all. We're going to get into the word of the Lord at this time. So if you don't mind, please just stand on your feet. And it is our pleasure today to have a preacher from the Philippines. Pastor Jerwin Agonoy. Am I saying it properly, right? Yes. He's been pastoring for 2 years. He told me he's 39 years old and he's been pastoring for 2 years. And I told him, if sometimes the English doesn't come out, you can say it in Tagalog, whatever you feel like you can. But I'm happy, okay, that Sister Anna is marrying a preacher of the Word of God. And with that, I told him, take your liberty and just preach to us today. So without further ado, Pastor Jared, please come and please preach to us the Word of God. At the church, make you feel welcome. Praise the Lord. Maligaya ang tiyapo. Can I clap our hands to the Lord? Praise the Lord. I would like to thank our Lord Jesus Christ for this privilege to preach His Word. And also, I would like to thank to our pastor. Why I'm saying our pastor? Because in every church, we have one pastor. One pastor, he is our pastor, Pastor Luis Jimenez. Praise the Lord. I humble myself unto the Lord because I submit His leadership. Because this church, the leadership of Pastor Jimenez shall remain this church brethren in Christ. And also I would like to thank to all of you brethren in Christ to all your prayers and support for me and my future wife. I would like to thank every one of you. God will pay back more blessings. I declare this day, God will bless everyone. Hallelujah. Maligayang itiyapo. Kung mayroon tayong mga Bible, mga kapatid, let's open on the book of Psalms, chapter 95, verse 9 to 11. Verse 9. When your fathers tempted me, proved me, and saw my work. 40 years long was I grieved with this generation, and said it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. This word of the Lord, I will give this a title. Don't do it. Hallelujah. In Tagalog, wag mong gawin. Yes. O wag mo
ken saan mo atuladen. Madaydayaw iniapo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Then I call the presence of our pastor, Pastor Luis, to pray the word. Amen. Father, we thank you. We thank you for today. We thank you for your many blessings. I pray, Lord God, you anoint Pastor Jeremy to speak your word today. Open our hearts, oh God, today. We're hungry, Lord Jesus, to be fed by your word. Let your spirit minister to our lives, Lord God. And let it be set in stone, Lord God, today. Let it be set in our hearts today. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Pwede na tayo umupo, mga kapatid. In this word of the Lord, David give a remember. He remembered all thy fathers do in the time of Moses. And the Lord gave us a reminder. Hallelujah. To don't do it, these evil things. That our fathers do these evil things in the sight of the Lord. Bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Katulad din nila na sila'y nabautismuhan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit sila ay hindi sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. The Lord wrapped, hallelujah, that they should not enter into my rest. Why? Because they disobedient the word of the Lord, the commandment of the Lord that the Lord gave unto Moses. Kaya mga kapatid, sinabi ni Pablo sa Corinto chapter 10, verse 1 to 8. Ang sabi, moreover, brethren, I would not ye should be ignorant how that all our fathers were under the clouds and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses, the cloud and in the sea, and did eat the same spiritual meat, and they all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, that the rock is rock. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our example, to the intent we should not lust after evil things as they also lasted. Neither be idolaters, as were some of them, as it written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, and some of them committed, and fell one day 3,23,000. Praise the Lord. Dito mga kapatid, ay binanggit ni Apostol Pablo at inalala niya ang mga bagay na nakaraan noong kapanahunan ni Moses, na ang kanilang mga magulang ay gumawa na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Katulad mga kapatid ng mga taga-Korinto, sila ay baptized sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga apostol, at isa dito si Apostol Pablo. Ganon din mga kapatid, na dito ay nagbigay ng paalala si Apostol Pablo na ang mga bagay na gumagawa ng karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon ay hindi makalulugod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord, mataytayaw iti ako. Kaya bilang mga kapatid sa Panginoon, ako din ay nagbibigay paalala sa inyo na ang mga bagay
sa ating mga kapatid ko. I will give a remember to every one of us. Don't do it the last of the blessed. Because last of the blessed is against to our Lord Jesus Christ. Kaya bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, narito ako bilang lingkod ng ating Panginoon upang magbigay ng paalala sa bawat isa. Upang pagtibayin tayo sa ating paglilingkod na hindi gawin ang mga bagay na nasa sanlibutan o ayon sa kagustuhan ng ating laman. Amen. Hallelujah. Ako'y magtatanong sa inyo mga kapatid. Bakit ang bawat isa ay narito? Ano ang purpose ng bawat isa kung bakit tayo naririto? Noong kayo mga kapatid ay nasa Pilipinas pa, hindi ba kayo ay tumawag sa ating Panginoon kung ibibigay mo, Panginoon, ang trabaho ito? Una, maglilingkod ako sa iyo. Kailangan ko ang trabaho ito kung ito'y pinagkaloob mo. Makatulong ako sa aking asawa sa pangangailangan ng aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Ngunit mga kapatid, huwag sana tayong gumawa ng mga bagay na hindi makalulugod sa ating Panginoon. Fornication. Bawat isa sa inyo, mga kapatid, katulad ni Apostol Pablo, ay pinagsabihan niya ang mga taga-Korinto na mga mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo na huwag gumawa ng mga bagay na karumal-dumal o pakikiapid sapagkat ito'y against the law of the Lord. Amen. I say unto you, brethren in Christ, don't do it. The evil things. Do the good things to glorify the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya sabi ng mga kapatid ni Apostol Pablo in Romans chapter 8, verse 5. Five to 9. For they are after the flesh, doing the things of the flesh, but they are the spirit, the things of the spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither in them can be. So then, that they are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If you so be that the Spirit of God dwell in you, now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, tayo nga ay anak ng Diyos. Amen. Kung wala ang Espiritu na nangunguna sa atin, hindi tayo tatawaging anak ng Diyos. Sapagkat walang anak ng Diyos na wala ang Espiritu ng Diyos. Kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, sumusunod ang bawat isa sa ating mga kapatid sa kalooban ng ating Panginoon at sumusunod sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit anong sabihin pa, mga kapatid ko, na sila sinasabi na nila, sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. In the time of Moses, all of them are baptized in
leadership of our apostle. One of them is Apostle Paul. But Paul see they do the works of the evil. Kaya si Apostol Pablo ay nagbigay, mga kapatid, ng paalala na iyon ay ginawa na ng Panginoon mula kay servant ng ating Panginoon na si Moses. Kaya mga kapatid ko na naririto, katulad ni Apostol Pablo, siya ay nagbibigay kalakasan sa mga mananampalataya at hindi nagbibigay si Apostol Pablo ng ikakahina o ikakatisod ng isang mananampalataya. Bilang lingkod ng ating Panginoon, magbibigay ng isang bagay na ikakatibay ng pananampalataya ng isang mananampalataya, lalo na sa mga mahihina sa pananampalataya. Na huwag gawin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Don't do it, the evil. Madaydayaw, iti ako. Hallelujah. Sino si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo ay isang gumagawa ng masama, nanguusig sa mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Noong siya ay tinawag ng ating Panginoon at binago na ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay naging isang halimbawa at nagturo kung paano makakamtan ang buhay na walang hanggan upang ang bawat isa sa atin ay hindi mapunta sa ikapapahamak o ikalawang kamatayan. Ito ang purpose ng ating Panginoon kung bakit si Apostol Pablo ay tinawag mula sa isang kasamaan o isang masamang tao na binago upang maging halimbawa, ilaw ng mga hindi nananampalataya at magbibigay ng ikatitiban sa bawat mahihina sa pananampalataya upang pagtibayin ang iglesia ng ating Panginoon at ang iglesia ng Panginoon ay ang mga sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Sinabi nga ni Apostol Pablo, hindi anak ng Diyos ang walang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos hindi gumagawa ng masama. O hindi sumusunod sa gawa o kalooban ng laman. Ang Espiritu ng Diyos ay nagtatrabaho upang lumakad tayo sa espiritual na pamumuhay. Maka-Diyos na gawain. May takot sa Diyos at mayroong pag-ibig sa kapwa. Kung meron man sa atin ngayon, mga kapatid, ang mayroon pa galit sa kapwa, hindi yan kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang kalugod-lugod sa ating Panginoon, marunong magpatawad. Mayroong pagpapakumbaba. Kung tayo nasaktan man, hindi ba kaya natin patawarin ang ating kapatid? Ang Espiritu ng Diyos nagtuturo sa atin. Humble ourselves unto the Lord. Love your brothers and sisters in Christ. Huwag gawin ang mga bagay na ating nalikuran na. Ang dating pagkatao. Ang lumang pagkatao ay hindi na makikita sa hinaharap. Ang nakikita sa hinaharap, mga kapatid, ay si Kristo na ipinako sa cross. Yun ang tunay na anak ng Diyos. Don't do it. Saan yun nga aramitin? Saan yun nga padasin iti ako? Prove me and do my work, said the Lord. 23,000 in one day. The Lord punished ang hindi sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, kayang gawin ng ating Panginoon kung kinaya niyang ginawa sa mga tunay
na Israel, kaya niyang gawin sa mga hintil. Tayo'y mga hintil at binigyan ng biyaya ng ating Panginoon upang makamtan ang hinahangad natin, ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kahit sa kamatayan, walang makapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Sapagkat si Kristo ang unang umibig sa atin. Yan ang lagi niyong tatandaan, mga kapatid ko, sa ating Panginoon. Na ang pag-ibig ni Kristo ay magpasawalang hanggan. Kaya ibigay ang ating buhay, ang ating kalakasan upang ang ating Panginoon ay manugot sa ating na tayo mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ito ang paraan ng Diyos, mga kapatid ko. Kung bakit ako dinala ng ating Panginoon, kung bakit kayo binagyan ng isang pastor, Pastor Luis, upang alagaan tayo. Yes. Ako rin ay may pastor. Nagpasakop ako sa aking pastor. Nag-aaral ako ng Bible School. Doon ang aking mga kasamahan, umuwi sila, pumupunta sila. Kahit saan ako pumunta, nagpapasakop ako sa leadership ng aking pastor. Pastor Edwin Robaldo of UPC Luna. Bakit? Siya ay servant ng ating Panginoon. Pastor Luis is a servant of the Lord. Submit ourselves unto Him. Yes. Amen. Don't do it and do not disobey the leadership of Pastor Luis and his wife, Sister Monica. Because he is and she is the servant of the Lord to give you love and care. Amen. Para tayo man. Kaya mga kapatid, narito tayo upang magtrabaho, maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Mayroon kayong tag-isang asawa. One husband and one wife. Praise the Lord. Narito kayo mga kapatid sa isang purpose. Magtrabaho para tulungan ang inyong mga asawa. Para sa pangailangan ng inyong mga anak. Para sa kanilang pang-araw-araw na kakanin at maging din sa kanilang pag-aaral. Don't do it, mga kapatid ko. Huwag kayong gumawa ng pakikiapid katulad na sinabi ni Apostol Pablo. Yes. Amen. Kaya narito kayo upang maglingkod sa ating Panginoon at magpasakop sa inyong leader, sa ating leader, Pastor Jimenez. He is the servant of the Lord to feed you spiritual, mga kapatid ko. Praise the name of the Lord. John chapter 12 verse 46 to 48. Verse 46. Sabi ng ating Panginoon, ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. At kung ang sinumang taong nakikinig sa aking mga pananalita at hindi iningatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya ang salitang aking sinalita at siyang sa kanya'y hahatol. Narinig niyo mga kapatid? Ngayon napakinggan niyo ang salita ng ating Panginoon. Ang salitang ating napakinggan na sinabi ng ating Panginoon sa mga apostol.
ito ang hahatol sa atin sa katapusan ng sanlibutan. Wala nang ligtas ang bawat isa sa atin, mga kapatid, sapagkat napakinggan niyo ang salitang ito. Hallelujah! Ito na ang hahatol sa atin, mga kapatid ko. Kaya wag nang gawin ang mga bagay na hindi karapat-dapat o nakalulugod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kagalakan natin ang maglingkod sa ating Panginoon. Huwag kayong mahiyang tumalon, pumalakpak, mabasa. Hindi ito ang hadlang, mga kapatid, upang purihin ko ang ating Panginoon. Amen. Ito, kahit basang-basa, ginagawa ko ang mga bagay para sa ating Panginoon at hindi para sa inyo. Ang tunay na worshiper o magpupuri sa ating Panginoon, hindi tinitignan ang kapwa. Tinitignan mo at ginagawa mo kung sino ang pinaluluguran mo. Ang nag-iisang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kagalakan natin ang maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Wala na, mga kapatid. Wala nang iba pa. Ito ang aking kagalakan. Nahuay ito din ang inyong kagalakan. Ang ibigay ang buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Ako'y nagagalak na kayo'y pangaralan ko bilang mga ina at mga kapatid. Tinuturuan ko kayo ayon sa turo ng ating Panginoon, hindi sa turo ng sanlibutan. Ang turo ng Diyos ay tuwid ang bawat isa, hindi upang turuan kayong gumawa ng masama. Tinuturuan ko kayong matakot sa Diyos upang huwag din gawin sa inyo o gawin sa atin ng Diyos ang katulad niya ang ginawa niya noong panahon ni Moses at maging din sa kapanahunan ni Apostol Pablo. Hindi tayo katulad, praise the Lord, ng mga masuwayin. Ang mga masuwayin ay ang kanilang ama, ang diablo. Sabi ng ating Panginoon, ang mga sinungaling, ang kanilang ama ay ang diablo. Yes. Ang mga magagalitin, Right. hallelujah. Amen. Praise the Lord. Para makasay naman dito. Yes. Alam niyo mga kapatid, marami kong dinadanas. Katulad nga sabi ko nga, ako'y nagpapasakop sa leadership ng ating pastor. Alam niyo, dumaan ako sa immigration. Narinig ng aking kapatid. Mga kapatid, iginagalang ko sila. Bakit? Nasa kanila ang authority. Yes. Kahit ang kanilang pananalita, mga kapatid ko, ay mataas, sila ay nasa authority. Sa atin, sumagot lang tayo ayon sa tinatanong, hindi lumabag sa kanilang tanong. Upang turuan tayong magpakumbaba sa kanilang katungkulan. Ang Diyos ang magtatrabaho sa atin kung alam mo, ipakumbaba at magpakumbaba sa mga nasa ugulan, lalo na sa mga nasa leadership. Katulad ng ating pastor. Pagpalain kayo ng Diyos kung tayo'y magpasakop sa ating mga leader. Ang inyong nag-isang pastor. Pastor din ako. Ngunit, I humble myself to submit unto the authority of the leadership of Pastor Jimenez. That's the true Son of God when no children of God. Kasta iti pudpudno, ako na lang matilokano, nga anak iti Diyos. Ang totoong anak ng Diyos, mapagpakumbaba. Tinuturuan tayo ng ating Ama na magpakumbaba. Hindi mayabang, mapagmataas, kundi mapagpakumbaba. Punong-puno ng pagmamahal sa mga gumagawa sa atin ng mga bagay na alam na natin masakit, ngunit tinatanggap natin
Dahil ang ating Panginoon ay tumanggap din ng mga ganyang bagay. Ngunit bilang Diyos ay nagpakumbaba upang ipakita niya na siya isang halimbawa, isang tunay na Ama, isang tunay na Diyos, isang Panginoon. Kaya tayo baptize sa isang Panginoon, one baptism, one faith, and one Lord. He is Jesus Christ. Matay-dayaw, itinapon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa mga pastor, lalo na sa mga turo ng ating mga apostol. Hallelujah. Kung alam nyo lang, mga kapatid, kung kilala nyo ang ating Panginoon, kahit anong sakit na turo, matatanggap ninyo sapagkat ito ang kalooban at gusto ng ating Panginoon. Ituwid ang mali. Ang mga bako-bako ay kailangan patahin. Ang mga bundok ay kailangan patahin. Ang mga pagmapagpataas kailangan alisin sa pamamagitan ng turo o pangangaral na siyang sinabi ng ating Panginoon. Dahil ang turong ito na iyong napakinggan, alam ko at alam ninyo na ito ang hahatol sa ating mga kapatid ko. Madaydayaw iti Apo. Isu iti may isang anak iti Diyos, kaya ang isang anak ng Diyos marunong sumunod. Yes, amen. Hindi suail. Kailangan alam niyang makinig sa mga turo at alam niya na ito'y turo ng Diyos, mga kapatid ko. Alam niyo, ako din. Sa Ifugao, ako'y pastor. Ngunit ang mga kapatid doon, sinasabihan nila ako, yes, as a pastor, hindi ko ba kailangan makinig? Nakikinig din ako. Dahil naging isang halimbawa sa akin, si Prophet Nathan at si David. Si King David, mga kapatid, ay nasa kanyang leadership. Isang hari ng Israel na piliin ng ating Panginoon. Kaya niyang pumatay at magpapatay ng isang propeta na sumusuway sa kanyang leadership. Ngunit pinakinggan ni King David si Prophet Nathan dahil alam niya na ang propeta ito ang magtuturo sa kanya na sinugo ng Diyos, na siya na rin ay nagkamali na. Kami rin mga pastor ay nagkakamali din. Kayo rin mga kapatid ko. Sabi ko sa mga tagtsalalo, suwayin nyo rin ako. Upang alam ko din ang mga bagay na ako'y nagkakamali sa pamamagitan ninyo na kayo'y kinilos ng Diyos upang ituwid ang mali kong mga gawa. Upang ang Diyos na katulad ni David ay pagtibayin niya, mga kapatid ko, ang kanyang pagiging hari. Siya'y hari ng Israel. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, doon, gawin natin ang mga nakakalugod sa ating Panginoon. Kung mga kapatid ko, kapag ako'y nagtuturo, hindi higit sa 30 minutes. Kaya sapat na yun, mga kapatid ko, na inyong napakinggan ang salita ng ating Panginoon, na ito ay inalala ni David at ipinaalala ni David at nagbigay siya ng paalala na kanyang naaalala noong panahon ni Moses na ang mga bagay na tumukso sa ating Panginoon ay kanyang pinuksa. 23,000 iti sa isang araw. At yun din ang inalala ni Pablo at ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto kung ano ang kanilang ginawa ng kanilang mga magulang bilang paalala o isang warning sa kanila na huwag gawin
ang mga bagay na hindi na karapat-dapat sa ating Panginoon. Isa ang gusto ng ating Panginoon. Sumunod sa kanyang mga utos, sumunod sa kanya lamang. Hindi sumunod sa gusto ng laman. Sumunod sa turo at kalooban ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin ay siyang anak ng Diyos, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos nakikinig ng salita o turo ng ating Panginoon. Ang hindi ang anak ng Diyos na walang Espiritu ng Diyos, hindi nakikinig o sumusunod sa turo, sapagkat hindi siya sa Diyos, kundi siya sa sanlibutan pa. Ang mga baptize sa pangalan ng ating Panginoon, kailangan na mga kapatid na tayo'y bagong nilalang, bagong pagkatao, born again, born in the Spirit. Yes, amen. Amen. Hindi gumagawa pa, praise the Lord, ng mga dating alam na natin na noon ay pinatawad na ng ating Panginoon. Yes, amen. Iti pinakawanan, iti apo, sa anan nga mabalin nga subyanan. Ta pinakawanan. Ang gusto na ng ating Panginoon, ang bagong nilalang, kahawig ng ating Panginoon. Kahawig, mga kapatid. Kapal-parehas mo ni Kristo. Ang bibigyan na kasi ni Kristo. Hindi na tayo namumuhay ng tulad pa noon. Hallelujah. Nagmayak tayo sabi. Napakabuting maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, ako'y na-convert 2018. 7 years na ako sa Panginoon. Alam niyo ang sinasabi ko sa Panginoon? 33 years, mabreak ko lang. Kasi 32 years, hallelujah, ako'y namuhay. 32 years mula nung nagkamulat ako, gumawa ako na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Noong nakilala ko ang ating Panginoon at kinilala ko ng ating Panginoon, ibinigay niya ang Espiritu niya, ang banal na Espiritu, na siyang tumahan sa akin at tinuruan akong matakot sa Kanya. Isang masamang tao. Hallelujah. At ngayon, ang kagalakan ko, isang araw sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito lagi ang kasama-kasama ko, mga kapatid. Iti leadership ko, sa aking leadership. Sa akin lang ito, mga kapatid ko. Mula nang nasa Bible school ako, ito lang ang hawak ko. Hindi ako nagpapatong dito, mga kapatid, ng mga kahit marunong ako. Dahil conviction ko, takno ko na para alam ko kung ituturo ko, pakikinggan ako. Kung sinabi ko, ganito ang hawakan nyo, susunod sila. Bakit? Ito ang lagi kong hawak at ititinuturo. Sasabihin ko ba, open your Bible? Kung hindi ko naman Bible ang hawak ko, sino ang tinuturuan ko? Una, turuan ko muna ang sarili ko. Yes, Bago ako magturo. yes, amen. Yun ang conviction ko noon sa ating Panginoon. In every, pero hindi nga dito. Sa akin lang ito, mga kapatid. Pero dito lang nahawakan ko lang kasi yung ano ko, cellphone ko. Pero never iniiwan ko sa bahay o sa pastoral house. Never akong magpapasok. That's my conviction to the Lord. Para kaya kong magturo ayon sa ituturo na aking ituturo. Kapag ginagawa mo ang mga bagay, kaya mong ituro. Ganon din sa pamumuhay. Bakit ko ituturo at bakit ituturo na Apostol Pablo ang mga bagay kung hindi niya ginawa? Kung ginawa ni Apostol Pablo ang kanyang mga tinuturo, pwedeng gawin ng mga makikinig. Dahil ginagawa ni Apostol Pablo.
Katulad ko rin na sumusunod sa mga turo ni Apostol Pablo. Ituturo ko din sa inyo ang mga bagay na aking ginagawa upang ang mga bagay ay maging halimbawa sa inyo, upang tularan natin ang mga bagay na ginawa ng ating mga apostol bilang turo sa kanila, upang tayo maging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon at maging din sa patuloy na paglilingkod natin sa ating Panginoon. Palakpakan din mga. Kaya kayo mga kapatid ko na bago pa lang sa ating Panginoon, ako'y magtuturo sa inyo at magbibigay ng encourage sa inyo. Huwag niyong tingnan ang inyong kapwa mananampalataya. Ano man ngayon ang mga suot ninyo, huwag yan ang titignan nyo. Hindi sila ang magpapabago sa inyo o ang kanilang mga bunganga ang magpapabago sa inyo. Ang magpapabago sa bawat isa sa atin, itong pinakikinggan natin. Ito ang dapat nating pakinggan at hindi ang bawat isa ang pakikinggan niyo. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng ating Panginoon at sa bawat tintang isinulat ng ating mga apostol, ito ang magpapabago at ito ang dapat nating sundin. Hindi ang bawat isa ang ating sundin. Kung sila ay magiging halimbawa sa inyo, mabuti. Sila ay inyong tularan. Kung hindi sila magiging mabuting halimbawa, huwag niyong pakikinggan o huwag niyong tularan o huwag ninyong gawin. Huwag kayong makisama. Sabi nga ni Apostol Pablo, makisama kayo sa alam niyong mabuti, may puso na magturo sa ating mga kapatid. Palakpakan din mo. Praise the Lord. Kung tawagan ko kapsa, hiniling ko na tayo'y tumayo. Hallelujah. Hiniling ko mga kapatid na tayo pumunta dito sa harapan. Ako mga kapatid, maikli lang akong magturo. Ngunit tuturuan ko kayo ayon sa turo na aking napakinggan at turo aking ginawa. Upang ang bawat isa sa inyo ay matakot sa Diyos at huwag kayong matakot sa tao. Bawat isa sa inyo, mga kapatid, uulitin ko, bakit kayo naririto? Ano ang mga plano niyo bago kayo naparito? At ano ang dahilan kung bakit ang bawat isa ay nagtatrabaho o dumalangin o humingi sa ating Panginoon na ipagkaloob ang trabaho nito? Sasagutin ko kayo para sa inyong pamilya, mga anak. At ngayon naririto na kayo. Gawin naman sana ninyo ang mga bagay na inyong hiniling noon sa ating Panginoon. Hindi mapagmataas. Noong kayo tumawag sa ating Panginoon, hindi naman kayo siguro na magpataas, na magmataas sa ating Panginoon. Kundi noon, kayo nagpakumbaba sa ating Panginoon, mga kapatid. At humihin ng mga bagay na kanyang ibinigay sa inyo. At ngayon nga ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Gawin naman sana ninyo ang gusto ng ating Panginoon. Ang aming pag-ibig sa inyo, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya namin ibigay ang buhay namin sa tumawag sa amin. Upang kayo'y turuan namin na marunong magpakumbaba. Ang taong magpapakumbaba o ang tunay na anak ng Diyos
Hindi mo dapat ipakita sa iyong Diyos ang mga bagay na ginawa na noon sa panahon ni Moses. Dahil ang Diyos, noon na Diyos na tumawag kay Moses, ay sa inyo rin. Kayo na baptize, mga kapatid ko. Noon sila ay nabaptize na kay Moses. Sila ba'y naligtas, mga kapatid? Nasa kanila na ang kaligtasan. Ngunit binaliwala nila ang kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Ngayon, binibigyan ko kayo ng isang alaala. At ang alang-alang ito ay kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na sumusubok sa Diyos. Subukin mo lang lahat. Huwag lang ang Diyos. Ito ang sa atin yung tatandaan, mga kapatid ko, mga minamahal kong kapatid. Ang mga bagay na nooy gusto ng Panginoon sa kanila, ginawa ng ating Panginoon na binigyan sila ng katulad ni Moses. Nasabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo sila patatawarin, alisin mo ako sa iyong aklan. Ngunit hindi yung gagawin ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, ang gumagawa ng masama, yun ang aalisin ko sa aklan ng buhay. Tigilan na natin, mga kapatid, ang mga bagay na ayon sa laman. Gawin naman natin, mga kapatid ko, ang tinuturo ng Espiritu ng Diyos. Dahil ito ang kalooban ng ating Panginoon. Anong mapapala ng mga suwain na katulad nila? Tutularan ba ninyo ang mga bagay na ginawa nila noon? Na dito nagpaalala na si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Na mga taga-Korinto ginagawa din nila ang mga bagay na ginawa ng kanilang mga magulang sa panahon ni Moses. Kaya kinilos na ng Panginoon si Apostol Pablo upang ibagay na ang bagay na magpapaalala sa kanila. Bagay na ikabubuti ng mga taga-Korinto. Kayo rin, mga kapatid ko na naririto, hindi ba tinuturuan